Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Galing ako sa Singapore at ngayon ay lalapag na tayo sa NAIA Terminal 3. Subukan natin na mag-suggest bilang isang arkitekto kung paano natin may improve ang feeling ng isang turista na lalapag sa airport natin. In short, mag-suggest tayo kung paano i-improve ang ating airport. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Ang biyahe galing Singapore papuntang NAIA ay 4 hours. Pero medyo nadagdagan pa, no? Nahalata ako na hindi kaagad kami nakaland. Umikot pa kami, parang umikot-ikot pa yung aircraft. Siguro hindi siya kaagad makalapag kasi meron pang nakapila. So ibig sabihin kulang yung parking space tsaka yung runway space ng airport natin, which is ano naman yan, proven na talagang ganyan nga dito sa atin. So yun, isa sa mga pwede nating i-improve, no? Mas malaking land area pa para sa paggalaw ng aircraft, whether siya man ay lalapag o magpa-park, no? Kasi nung paglapag namin hindi pa kaagad nakapark. May temporary parking pa bago nakaandar uli yung eroplano papunta sa parking niya. Pero buti na lang, ang galing ng aming piloto at napaka-smooth ng pag-land ng aircraft. Napakagaling talaga ng mga piloto natin. Ngayon, nandito na tayo sa passenger boarding bridge, no? Pero this time may pababa na tayo, no? Nakababa na tayo. At ang comment ko dito sa nilalakaran nating floor, vinyl siya, at pagkalabas mo doon sa bridge ay regular na ceramic tiles. Well, sa ibang country, like doon sa pinanggalingan natin sa Singapore, naka-carpet yan. Iba kasi yung feeling ng carpet. Siyempre, paglapag ng isang turista tapos tatapak siya sa carpet, feeling talagang welcome na welcome siya, diba? So, sa ibang airport, kagaya nga sa Singapore, sa Changi, talagang yung lalakaran ng tourist, all the way hanggang sa mga lounges, puro yan carpet. Tapos sana, mas maliwanag, ano, yung walkway, kasi ang haba ng walkway, tapos yung ceiling sana maganda rin, no? Sana ginandahan din nila yung design ng ceiling para habang naglalakad ka, hindi mo feeling nandun ka sa isang tunnel. Tapos medyo dinagdagan din sana nila yung mga element ng art, no? Meron naman, may effort naman, pero sana dagdagan pa. Tapos yung natural lighting sana. Well, mag-CR muna tayo. Tignan natin kung ano ang itsura ng CR. Comfort room, ang tawag nating mga Pinoy dyan. At pagpasok natin sa comfort room, ito ang isang typical na booth, no? Madilim at may aluminum partition. Hindi kagaya sa ibang airport, maliwanag yung mga cubicle. Tapos yung bowl, mayroong maganda-gandang mga button type na mga bidet. May gadget yung bowl. Makikita mo hindi rin sapat yung number ng cubicle kasi dito sa mga girls, nakapila sila. Kasi nga, konti lang. Although may CR pa dyan pag umabante ka. Pero syempre, pagka galing ka sa flight, tas ihing-ihi ka na CR ka na, dyan ka pupunta sa pinakaunang CR, di ba? So, ang logic, dapat mas maraming cubicle dyan sa unang approach na yan. Okay, so meron din tayong mga artworks, pero sana mas maganda yung lighting dyan. At meron sanang mga narrative. May mga LED na display sana, no? Para medyo teki-teki rin tayo tignan. And again, madilim.
isa sa mga comment natin. No? Very poor yung lighting. At yun nga, kulang sa natural light. Hindi kagaya sa ibang airport, habang naglalakad ka para hindi ka mabore, nakatingin ka dun sa mga aircraft na nasa labas. Pero may effort din naman maglagay ng mga display ng mga native na mga ano bang tawag dyan, mga tela, no? Ng iba't ibang mga regions. Pero sana nga may maganda-gandang mga narrative na LED nandyan sa wall. So ito siguro yung isa sa mga pinakamurang tiles na ginagamit natin. Hanggang ngayon, yan pa rin. Simula nung ginawa itong Terminal 3, yan pa rin yung itsura. Sana mas marami tayong indoor landscaping para hindi dry na dry yung feeling approaching doon sa may arrival lounge. May walk-a-lator pero konti ang gumagamit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro masikip. And pagdating mo sa arrival area, punta ka muna sa immigration kung galing ka sa abroad. At normally, ganito yung eksena. Dahil kagaya nung na-experience namin, hindi gumagana yung scanner. So dahil hindi gumagana yung scanner ng aming boarding pass at ng passport, kailangan namin ng manual na checking. So punta kami doon sa booth ng immigration officer. So medyo hassle kasi nag-invest ka ng panahon doon sa pila pero hindi naman pala mag-work yung scanner. Kapag may baggage ka naman, ang karaniwang tip, lagyan mo ng fragile yung iyong bagahe kahit hindi naman siya babasagin. Siyempre, kung hindi masyadong balibagable yung naka-check-in mong luggage, mas maganda. Kasi kakalungkot, hindi kasing ingat ng mga Japanese na nag-aasikaso ng ating mga baggage. Well, yun yung reality, sad reality. Marami tayong nakitang mga videos na medyo hindi sila masyadong maingat sa mga bagahe natin. At pagdating mo sa arrival area, dahil tayo mga Pinoy, pag dumating tayo, maraming nag-aabang na mga kamag-anak. Pero sana hindi sila mukhang nakakulong, no? Kagaya nung ginawa dito, meron lang siyang nakalagay na parang makeshift lang yan, na barrier na may salamin. Nung pandemic pa yan, hindi man in-improve. Pero sana meron din silang upuan. Kasi yung iba dyan nakasalampak sa sahig. So ganito, medyo nakakalungkot, medyo chaotic yung eksena. Lalo na pag labas mo dyan. So yan, kita mo yung mga tao, daming, medyo eyesore. Yung mga tao nakatayo, nakasalampak sa sahig. At yung mga ibang tourist, hindi nila alam yung i-expect nila, ganito yung abutan nila. Medyo chaotic nga. At paglabas mo, ayan, daming tao nakaupo sa mga kung saan-saan. May mga upuan naman na nilagay na dyan, galing yan sa loob, I think, nilabas dyan. Pero ganito ang eksena, medyo maraming sasakyan, maraming tao. Ang dahilan, hindi ka agad nakakapunta sa public transport o kaya naman doon sa kanilang mga sasakyan, yung mga dumating. Yan. Kaya dyan, nakaabang sila doon sa kung saan sila sasakay papunta sa kanilang destination. So hindi kagaya sa ibang bansa, ito naman tayo, no? Kasi pag nakarating ka sa ibang bansa, ang ganda kasi ng transportation nila. Hindi ganyan ang eksena. Bakit? Kasi yung mga buses nakakapasok sa labas ng airport. So kapag ganon, diretso ka na sa public transport. Hindi kagaya dito na nakapila yung mga sasakyan. Dahil tayong mga Pilipino, hilig natin talaga meron tayong sariling sasakyan. Dahil nga hindi maganda ang public transportation natin. Sa Singapore, pagkalabas mo ng airport, meron ka ng chance na sumakay sa shuttle papunta sa tren, papunta sa station ng tren na malapit sa pupuntahan mo. O kaya naman, pwede kang mag-Uber, mag-taxi,
or yung iyong private vehicle. Sa kaso namin, ang ginawa ko ay nag-park and fly. So, yung sasakyan ko, pinark ko doon sa park and fly, tapos may free shuttle kami papunta sa airport. So, yun ang experience, no? Kapag ka nakalabas ka na sa ibang bansa, medyo hanapin mo rin yung discarding ginawa nila, bakit ang ayos-ayos ng mga airport nila. Pero siguro babawi tayo. May mga bago naman tayong airport na ginagawa at yung iba ginagamit na, kagaya sa Clark. No? So sana mamulat ang isipan natin, i-improve natin ang ating mga airports kasi ito ang frontier. Pinakaunang makikita ng mga tourist papasok sa bansa. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako po si Architect Ed. Bye!